na kung saan, ito na yung pupuntahan mo, malapit ka na, pero bigla pong sinara ang kalsada. Kaya sabi po ng sign, detour. Amen. Sa Kristiyanong pamumuhay, marami tayong detour na pwedeng na-experience. Hindi po agad pinararanas sa atin ng Panginoon na tayo po ay agad makarating doon sa ating karoroonan. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Marami tayong pagdadaanan, praise God, na kung sasabihin ng finding purpose when life doesn't make sense. Amen. Alam mo, sa pag-aaral, ang pinakamadali daw po, amen, na daan, dapat mong daanan para makarating ka sa karoroonan ay yung tinatawag na straight line. Pero kapag ikaw, kapatid, amen, makakaranas ka ng detour, ibig sabihin, yung iyong biyahe, instead na 30 minutes lamang, ay maaaring ito ay mag-triple ng oras. Ganito po ang nangyari sa buhay ni Joseph. Na bago po siya makaranas na may taas at may angat yung kanyang kalagayan sa buhay, dumaan muna siya sa maraming dito. May purpose ba doon ang Diyos? Bakit, mga kapatid, si Joseph ay pinaranas ng Diyos yung mga detour sa kanyang buhay? Alam niyo, ang Diyos ay may dahilan. Paano ang dahilan, mga kapatid, na sa panahong siya po ay nakakaranas sa mga ganitong bagay, ay maaaring siya ay pinipino ng Panginoon. Alam niyo, pag naka-experience ka nito, ang isa sa itetest sa iyo, kapatid, kung karakter mo, kung ikaw ba ay magagalit. Amen? O kaya, magpapasensya ka. Imagine, mga kapatid, 30 minutes na lang ang biyahe mo, pero matitriple. Instead na magagastusan ka, mga kapatid, yung oras mo pa ay masasayang, makakasayang. Pero sa Diyos, mga kapatid, anuman ang bagay na ating pinagdadaanan, mga kapatid, ay may layunin ng Panginoon. Because God is the God of purpose. Wala akong shortcut, mga kapatid. Amen. Sa plano ng Diyos, amen, lahat tayo ay dadaan sa plano ng Panginoon. Amen. Tiwala ka lang sa Diyos. God's plan is the best plan. Amen ba, mga kapatid? Kung si Joseph, hindi po siya nagtiwala at nagtapat sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi po niya mararanasan na siya ay maiaangat at mailalagay sa palasyo at magiging kanang kamay ni Pharaoh. Imagine, mga kapatid, si Joseph po ay ginawang kanang kamay ni Pharaoh na ang lahat ng authority at power na meron si Pharaoh ay meron din ganoong kapangyarihan si Joseph. Eh paano kung si Joseph, mga kapatid, amen, hindi siya dumaan ng detour, hindi siya nakaranas, mga kapatid, amen, na maibenta ng kanyang mga kapatid para siya ay makarating sa Egypt. Amen? At binili siya, mga kapatid, ni Potiphar. At nakita, mga kapatid, praise God, ni Potiphar, na itong kanyang nabili ay mapagkakatiwalaan. At nang dahil kay Joseph, pinagpala, mga kapatid, si Potiphar. Amen? Kaya pinagkatiwala po ni Potiphar ang lahat ng mga bagay sa loob na meron sa kanyang tahanan. Pero meron siyang ibinilin. Amen. Huwag niyang gagalawin yung kanyang asawa. Praise God. At doon sa bagay na yun, mga kapatid, doon naka-experience ng mga bagay, mga kapatid, na mabibigat. Amen. Sapagkat itong si Joseph, natipuhan ang asawa ni Potiphar, tinanggap po, mga kapatid, na akitin ang asawa ni Potiphar, itong si Joseph. Pero dahil si Joseph ay tapat, una sa Diyos, may tapat, amen, na paglilingkod sa Panginoon at pagmamahal sa Panginoon. Ganun din po sa kanyang amo na si Potiphar.
Eh, hindi niya magawa, mga kapatid. Amen. Yung pong niaalok, mga kapatid, na asawa ni Potiphar. Hallelujah. Praise God. Hanggang siya ay pinamatangan na rapist. At siya ay ikinulong at nakaranas, mga kapatid, amen, na makulong sa loob ng ilang taon. Hallelujah. So, ang ating pag-aaralan, mga kapatid, itong taong ito, ay makikita po natin dito, mga kapatid, na kung paano may plano ang Diyos. Dali magsabi amen. Amen. By the way, ito pong definition, mga kapatid, ng before, ay nangangahulugan ng diversion from our focus path. Nawawala, mga kapatid, yung focus mo doon sa dapat mong maroonan. Bypasses around our goal, indirect routes to our destinations, deviation from our plans for our lives. May mga plano tayo sa buhay, mga kapatid. Amen. May mga bagay tayo na gusto maabot, marating. Subalit, tandaan po natin, pinakamaganda yung plano ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Ang pinakamagandang plano ay yung plano na nanggagaling sa Diyos. Kaya dapat doon tayo magtitiwala. Kaya kung ikaw man nakakaranas ka ng detour, ibig sabihin parang, amen, nagda-divert ang iyong focus, mga kapatid, amen. Ang plano ng Panginoon sa mga detour na ito ay para ikaw ay i-test ng Panginoon. Amen. Tayo po ay tinetest. Gaya po ni Joseph, kung babasahin natin ito, mula po sa Amplified Version ng Psalms 105:17-19. Makikita natin dito from verse 19, amen, na kung saan ang purpose ng Panginoon kay Joseph sa mga detour na kanyang naranasan ay para siya ay subukin at siya ay dalisayin. Kaya yung pagsubok, mga kapatid, yan ay uri ng pagdadalisay ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Alam nyo, papalad po tayo kung tayo ay nire-refine ng Panginoon. Praise God. No? Ang refined sugar ay dumaan sa maraming process o proseso para siya ay masabing refined talaga. Malinis na. Yung sugar na malinis na, makita mo ang kanyang itsura, puting-puting. Meron ba siya? Ganun po tayo sa mga kamay ng Diyos. Tayo ay dinadalisay ng Panginoon. Amen. Ang layunin ng Diyos ay dalisayin po tayong lahat. Lalo yung sabi ng amin. Amen. Hallelujah. Amen. At dito sa pag-aaral, mga kapatid, sa buhay, amen, ni Joseph, na kung paano sa tinatawag na generational heritage and immediate family ni Joseph, mga kapatid, ay sila po ay dysfunctional. Hallelujah. Pag sinabing dysfunctional, it means ito po ay hindi normal. Amen, mga kapatid. Praise God. Mula sa hindi normal, amen, na pamilya. At kung saan, mga kapatid, makikita natin much of Jacob's life, yung tatay niya, ang karakter, mga kapatid, ni Jacob ay isang mandaraya. Tama, mga kapatid? Kasi dinaya niya yung kapatid niya. Amen. Dito pa lang, mga kapatid, may problema na. No? Di ba sabi kung ano yung magulang mo, magiging ganun na rin. Pero sa kabila po, mga kapatid, ay itong tatay niya ay meron pong problema sa karakter, pero ito kakaiba po si Joseph. Kung ano man po yung kanyang napanaginipan, na naging dahilan kung bakit nagalit yung kanyang mga kapatid, pati yung tatay at nanay niya ay nagalit sa kanya. Sapagkat sa panaginip niya, itong mga kapatid niya
at itong mga magulang niya ay nilulubog sa kanya. Alam niyo, nangyari yan, mga kapatid. Amen ba? Sapagat during that time, mga kapatid, na wala nang mabili, amen, makakain, yung kanyang mga magulang, sinubo po, bila sa kanyang mga kapatid, sinubo ng kanyang ama para pumunta ng Egypt at makabili ng makakain. Hallelujah. So, yan po yung kasaysayan ng buhay ni Joseph. At makikita natin, mga kapatid, na kakaiba yung pakikitungo ng kanyang tatay sa lahat ng mga magkakapatid, tanging si Joseph, ang pinaka-paborito anak. Kaya lalo po nagkaroon ng tension sa pamilya po ni Joseph dahil si Joseph wala namang kamalay-malay na magiging favorite siya ng tatay niya. Tama, mga kapatid? Kaya kung meron pong problema, mga kapatid, at nagbigay ng problema, kung bakit nagkaroon ng tension sa loob ng family, ay dahil po kay Jacob. Amen po ba, mga kapatid? Hindi po kasalanan ni Joseph na maging favorite siya ng kanyang tatay. Hindi po kasalanan ni Joseph na tahian siya ng kanyang tatay na napakagandang kasuotan. Na dahilan para, mga kapatid, amen, magselos yung kanyang mga kapatid. Kami walang problema kung nag-iisang anak lang si Joseph. Tama ba? Kung nag-iisang anak lang si Joseph, walang problema. Kasi walang magseselos, mga kapatid. Pero kung 12 yan, mga kapatid, at isa lang ang pagpapakitaan mo ng lubos-lubos, amen, na pagmamahal, mga kapatid, ay magseselos po talaga yung kanyang mga kapatid. Na naging dahilan para si Joseph, mga kapatid, ay ipagbili. Una, ang plano ay patayin. Hanggang sa may nagsuggest, mga kapatid, na isa sa kanyang mga kapatid, huwag na natin patayin. Wala naman tayong mapapala yan. Benta na lang natin siya sa mga media nila. Amen. Praise God. Hanggang sa ito, si Joseph ay nakarating sa Egypt at itong Midianite merchant ay pinagbili naman kay Ito. So, ang dami pong experiences ni Joseph, mga kapatid. Ang daming mga bagay, amen, na pagsubok na dumating sa kanyang buhay, mga kapatid. Hallelujah! Naroon na pinagselosan siya ng kanyang mga kapatid dahil po sa siya ay naging favorite ng kanyang ama. Hallelujah! Praise God! At siya ay pinagtataang patayin. Amen. Praise God. At itong kanyang mga kapatid na ito ay binitray siya. Pinagpili po siya, mga kapatid, hanggang sa may nag-intervene yung kanyang kapatid na si Ruben, ay sabi, huwag na lang natin patayin, kundi siya ay, hallelujah, ibenta na lang natin. Hallelujah. So, kasalanan po ni Joseph kung bakit nagkaroon ng dysfunctional family, amen, sa buhay po niya. So, kapatid, amen, ano man ang bagay na dumaraming sa buhay natin, tandaan po natin, bahagi po yan sa plano ng Panginoon. Parang may mga bagay ka na gusto mo agad marating sa buhay. Pero maaring, amen, dadaan ka muna sa detour. Dadaan ka muna sa test. Dadaan ka muna, mga kapatid, amen, sa pag-refine ng Panginoon upang pag dumating ka na doon sa tagumpay mo, hindi ka magiging mapagmalaki. Paano kaya kung si Joseph rekta agad na nakarating sa palasyo ni Pharaoh at si Joseph ay ginawa agad, mga kapatid, na kanang kamay ng hari? O malamang, mga kapatid, praise God, ikaw itong merong ganong opportunity,
Hindi kaya tataas mga kapatid ang ego mo? Hindi kaya tataas mga kapatid, amen, ang pride mo kapag ikaw, hallelujah, ay nakaranas ng ganong klaseng posisyon. Amen? Lalo na nakaranas siya mga kapatid ng bagay na maaring sa samang loob niya sa kanyang mga kapatid at maaring maghihigante siya. Di ba may mga tao, pag ako tandaan mo, pag ako nakaangat, ha? Tandaan mo, may kalalagyan ka sa akin. Ha? Mga kapatid, tandaan mo, ako ngayon ay nasa baba, pero pag ako ay umaga, tandaan mo, dudurugin kita. Yan yung mga ng mga tao, mga kapatid eh. Amen. Kapag nakaranas mga kapatid ng maraming pamumuhay mga kapatid, na hindi naman sa process mga kapatid, ano? Amen? No? Ay, may mga tao po na mataas ang tingin sa kabilang mga sarili. Praise God. Hallelujah. Alam niyo si Joseph nakapanaginip na itong mga kapatid niya nilipot sa kanya. Amen. Isang araw mga kapatid magkakatotoo. Paano po kung hindi dumaan si Joseph sa mga dito ng buhay? Paano kung si Joseph hindi nakaranas mga kapatid na siya po ay, amen, gustahin ang kanyang mga kapatid, planuhin, patayin mga kapatid, hindi tinuring na kapatid, praise God. Pero sa kabila ng lahat, mga kapatid, na naranasan ni Joseph, kailanman si Joseph, hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Mas pinili ni Joseph na magpatawad na kahit itong mga kapatid niyang ito, praise God, ay hindi gumawa ng maganda sa kanya. Pagkakataon na niya para durugin itong mga kapatid niya. Paghigantihan itong mga kapatid niya. Lalo na nasa mataas siyang posisyon. Kanang kamay siya ng hari, mga kapatid. Pero ang attitude, ang character ni Joseph, mga kapatid, ay pinilo muna ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Tayong lahat, mga kapatid, ay kinakailangan dumaan sa ganong klase ng uri ng pagpipino ng Diyos. Dapat marunong kang makinig sa kalooban ng Diyos. Amen. Dahil kung hindi ka marunong makinig sa kalooban ng Diyos, pagpipilitan mo kung anong gusto mo. Pag hindi ka marunong makinig sa Diyos, mga kapatid, amen, instead na magpapasalamat ka, dahil may mga titor ka, mga kapatid, amen, dahil alam mo, may purpose, may layunin ng Panginoon, amen, na nais ng Diyos na ikaw ay kanyang i-reply. Tayong lahat ay kinakailangang dadaan sa pagre-reply. Alam niyo, kahit na yung taong makasalanan, yung isang bilanggo, kapag nagpakita ng magandang karakter, kahit 40 years, mga kapatid, yung kanyang imprisonment, pero pag nagpakita siya ng magandang karakter, bumababa yung kanyang sentensya. Bakit? Bakit? Sapagkat yung kanyang karakter ay nababago. Hallelujah. Ano na kinakailangan ikulong para baguhin yung karakter mo? Well, actually, sabi ng isang pastor, wala naman talagang totoong laya sa atin. Nakakulong ka man sa kulungan o hindi, lahat tayo binanggo ng kasalanan. Hallelujah. Ang isang tao bago mag-commit ng crime, nasa isip na niya yung kanyang gagawin. Hindi pa niya ginagawa yung crime, pero dahil yun ay nailagay na, kumbaga sa puto, ako, mga kapatid, nakita ko na sa isipan. Amen. Gumagalaw na lang ang katawan kung ano ang inilagay sa kanyang isipan. Lahat tayo, mga kapatid, ay daraan sa ganitong klase ng buhay. Subalit, kung gagawin natin mentor
si Joseph, marami tayong matututunan pagdating sa magandang karakter na meron si Joseph. Everybody say amen. Amen. Sa last part, mga kapatid, sa last part po, ng mensahe po, mga kapatid, ay kung paano natin mag-break yung cycle. Kasi, si Joseph, mga kapatid, na-break niya yung cycle. Alam mo yung tatay niya, 4 ang asawa. Eh si Joseph, mga kapatid, pagkakataon niya para yung nag-aalok sa kanya, o baga sa palay, malapit na yung palay sa kanya. Tutukayin na lang niya. Pero na-break niya yung cycle. Natularan niyang tatay niya, mga kapatid, na magkaroon ng 4 na asawa. Na-break niya yung cycle, mga kapatid, amen, na kung saan dito po, sa buhay, mga kapatid, ni Joseph, hallelujah, na kung saan, mga kapatid, na kahit siya po ay nakulong dahil sa kanyang pagtatapat. Imagine, mga kapatid, dahil sa kanyang pagtatapat, itinulong siya. Dahil sa katapatan niya sa Diyos, at sa katapatan ng kanyang amen, sa katapatan niya sa kanyang amo, hindi niya nagawang patulan yung asawa ng Potifar, mga kapatid. Amen. Hanggang sa siya ay pinagpintangan na rapist, mga kapatid. So, una makikita natin doon, he break the life as a prisoner, mga kapatid, na kung saan instead na magkaroon siya ng galit, mga kapatid, at pagtampo sa Diyos, hindi siya nagkaroon ng anumang galit. Tinanggap niya kung ano po ang purpose ng ating Panginoon. Bakit siya nakulong? Amen. Bakit pinahintulutan, mga kapatid, at Diyos sa sinapunta doon sa kulungan? Kasi doon sa kulungan, from prison, siya ay mapupunta sa palasyo. Dahil siya lang po ang nakapag-interpret ng panaginip. Hallelujah. Hallelujah. At dito po, mga kapatid, ay nangyari sapagkat ang Diyos ay nasa kay Joseph. Tandaan po natin, pag may detour tayo, nandiyan ang Diyos. Amen. Aalalayan ka ng Panginoon. Sa mga test mo, sa mga pagsubok mo, tandaan mo, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iiwanan, mga kapatid. Hindi mo makakaya yung mga detour na yan, mga kapatid, pero dahil sasamahan ka ng ating Panginoon, ma-overcome mo yan. Instead na magagaling ka, instead na magtatampo ka. Amen. Let's break the cycle, mga kapatid. Yung cycle ng anger. Amen. Sino ba sa atin dito ang hinagagaling? Nagagaling pa rin. Pero hindi nagmumura. Kasi pag nagagaling, nagmumura eh. Amen? Yung galing mo, binubulalas mo sa lahat ng kung balan, butas-butas na yung tatamaan yan, mga kapatid eh. Hallelujah. Praise God. Sino po rito nakalaya na sa ganong klaseng attitude? Na-break mo na ba yung cycle, mga kapatid na ito? Amen? Kasi tatay mo, namana mo sa tatay mo, namana mo sa nanay mo, mga kapatid, yung ugali ng palamura. Mga kapatid, may kakilala ba kayo? Kaya labas ng bibig, may mura. Kung kwento lang, mumura na eh. Praise God. Laho. Hallelujah. Yan ay tanigala ng Diablo, mga. Kaya kapag ka nakalaya ka na dyan, na-break mo yung cycle na yan, mga kapatid, at dapat magpuri ka sa Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, ang sino man na na kay Kristo ay isa ng bagong linala. Ang dating bagay ay nagsilipas ka, narito sila'y pawang mga naging bago. Hallelujah! He break the life of opportunity to have sexual relationship with Potiphar's wife. Mga kapatid, na-break niya yun, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Praise God, na mahirap mangyari. Sabi nga, iisa lang ang Joseph. No, ikaw ba naman, mga kapatid? Praise God, ang akiti ng napakagandang babae, mga kapatid. Kaya bibigay
Hallelujah. Pero kapag ka ikaw ay tapat sa Panginoon, mga kapatid, tapat sa iyong asawa, hindi mo magagawa yan. Amen! Amen! Hindi mo magagawa yan. Una, may takot ka sa Diyos. May consequence. May consequence, mga kapatid. Ano man ang mga bagay na ginagawa natin sa buhay. Praise God, kung dati-rati, mga kapatid. No? Naku. Praise God. Tulad nila, may mga, lalo tayo mga nakakasay sa ibang lugar, mga kapatid, nakakapag-asawa ng ibang lugar. Kasi binahata siya eh. Sa ibang lugar, binahata siya. Praise God. No? Pero walang ganito dito. Sa loob. Amen. Yung mga dating bagay, lumipas na. Ngayon, mga binago na sila ng Panginoon. Yung mga asawa nyo, hindi nag-aalala sa inyo na matataksilan nyo kasi alam nila na naglilingkod ka sa Panginoon. Ano ba si Amen? Alam nila, may takot ka sa Diyos, hindi mo magagawa yan. Hallelujah. Kapag ka na-overcome po natin yan, mga kapatid, na-pray po natin yung style ko. Malimag sa atin ang amin. And he break the life of unforgiving. Instead, he choose to forgive. Na-break niya yung cycle, mga kapatid, ng anger. Yung resentment, mga kapatid, praise God, ay na-break ni Joseph. Na tayo man din po, na-experience natin ma-break, amen, yung espiritu ng galit, mga kapatid. Espiritu ng sama ng loob. Espiritu, hallelujah, ng mga bagay na hinanakit. Amen. Ma-overcome po natin ang lahat ng yan. Sapagkat sabi nga, tayo ay nilikha ng Diyos. At ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Pagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagpakan po natin, mga kapatid, by trusting God, Joseph refused to be defined by the dysfunction of his family. Hindi po niya, mga kapatid, in-accept na siya galing sa dysfunction ng family, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos kayang bumuo ng mga wasak na bagay. Ang Diyos ay kayang bumuo kahit yung mga durog-durog na mga bagay ay kayang bumuin ang ating Panginoon. Kasi ganyan po ang aking pagkatao. Mga kapatid, naging buo lang ako dahil binuo akong muli ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya ngayon, ang buhay na ito ay mayroon pong layunin. Dati magsabi ng layunin. Amen. Yung layunin na yan, ipagpatuloy mong gawin sa kalooban ng Diyos. But, sad to say, because the faithful reality, there is no perfect body. Totoo ba? Kapatid, huwag natin hanapan ng pagiging perfect ang pamilya na meron tayo. Lahat ng pamilya ay meron po tinatawag na dysfunction. Maring yung kapatid mo ay na dysfunction, mga kapatid, hindi naman dahilan yun para ang tingin mo sa sarili mo ay mas mataas ka na kaysa sa kanya. Hindi naman dahilan yun para kamuhian mo siya. Where is the love? Amen? Hindi na nagkamali siya, iba na tingin mo sa kanya. No. Pamilya mo pa rin yun. Si Joseph, kahit nagkamali yung kanyang mga kapatid, pamilya pa rin ang turing niya sa kanyang mga kapatid. Di naman siya ng masama. Amen? Pero sa kabila ng kasamaan na ginawa sa kanyang mga kapatid, kabutihan pa rin mga kapatid ang kanyang ipinakikita.
Huwag natin sabihin naglilingkod tayo sa Diyos kung namumuhi tayo sa ating kapatid. Everybody say amen. Huwag tayong mamuhi sapagkat hindi karakter ng Diyos yan. Ang karakter ng Diyos ay pagmamahal. So there is no perfect harmony. Every home is broken as a result of the fall. And the curse. And this cycle of dysfunctional is not inevitable. Hindi po ito maiiwasan, mga kapatid. Amen. Pero kapag tumating man yun, mga kapatid, kaya mo na bang i-handle yun? Kaya mo na ba silang itrato, mga kapatid? Amen. Bilang isang tao na nilingkod sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos. Kaya mo ba silang mahalin pa rin? Amen. Kung magagawa mo pa rin silang mahalin, ang ibig sabihin, naghahari ang Diyos sa buhay mo. Everybody say amen. Hindi galit, hindi sama ng loob, hindi nanakit, kundi pagmamahal pa. Everybody say amen. Praise God. But the cycle of dysfunction is not inevitable. It can be broken. Paano po ito mawawasak? Sa pamamagitan ng pagpili, mga kapatid. Amen. Saan? Sa pagtugon sa biyaya ng Diyos. Amen. Only God can break, amen, the chain of sin. Diyos lang ang pwedeng mag-break ito. Pero meron po tayong gagampanan. Kinakailangan tayo ay tumugon sa biyaya ng Panginoon. Dahil mo sabi na kami, gusto ba natin maranasan at tayo makalaya ng totoo? Gusto ba natin maranasan, mga kapatid, na ang mga taligala at kaaway na inilagay sa ating mga kapatid ay makalaya tayo sa mga bagay na yun? What is your response to the grace of God? Let's accept, mga kapatid, that without God, we can do nothing. Let's accept, mga kapatid, that only God can change our lives. Walang ibang pwedeng makapagbabago na kundi ang Panginoon. Pero tandaan po natin, there is no shortcut going to heaven. Wala pong shortcut. Dadaan po tayo sa tribulation. Dadaan po tayo, mga kapatid, sa mga test ng buhay. At yun ay paraan ng Diyos para tayo ay ma-refine ng ating Panginoon. Kaya sa panahon ito, kung ikaw man ay nasa kanyang kalagayan, naintindihan mo, mga kapatid, na ito ay bahagi ng proseso ng pagdadalisay ng Panginoon. Hallelujah. Di ba gusto mo ng dalisay na puso? Eh, bakit pag may pagsubok ka, ayaw mo na? Bakit may pagsubok ka, wala na? Maayaw ka na? Kapatid, hindi mo tayo dapat umalaw. Saling tayo po ay magpatuloy. Hanggang hindi pa natatapos ang plano ng Panginoon sa buhay mo, hayaan mo siya. Hayaan mo siya na siya yung kumilos at siya ang gumalaw sa buhay. Ang gagawin mo lang ay mag-response ka sa relasyon ng Diyos. Hallelujah! Alam niyo kung wala itong grace na ito, mga kapatid, paano na kaya tayo na nagkasala? Maaaring tayo ay purusahan at tatanggap ng eternal punishment. Pero dahil may grace ang Diyos, mga kapatid, pinagkalaw niya sa Yesu Cristo para tayo ay magkaroon ng sapat, ng lakas, at gabay mula sa Kanya upang tayo ay makalaya sa mga bagay na alipin, pagiging alipin. Amen. What is your response? Amen. Kung gusto mong tanggapin at patuloy na tinatanggap ang grasya dito, tumayo tayo na, mga kapatid. Tayo po, hallelujah, ay tutulog sa Panginoon.
lululog tayo sa Panginoon at magpapadalisa. Tapos saan mga kapatid, hallelujah, tanggapin natin ang biyaya ng Diyos na patuloy niyang pagkakaloob sa mga nagnanais at tumanggap ng biyaya mula sa Panginoon. As we sing this song, pusong dalisay, hingin natin sa Diyos patuloy na kadalisayan ng ating mga puso. Hallelujah. Yes, O God. Pusong dalisay ang aking nais, dalihain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalihain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong sinisigaw na ika'y parangalan. Ang muko'y magpupuri sa'yo lamang. Jesus, sabihin, pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais, dalikhain o Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, dalikhain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong isinisigaw na ika'y parangalan. Ang tuko'y magpupuri sa'yo lamang. Jesus, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong sinisigaw na ika'y parangalan. Ang tuko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus.
May I be like you are the Father. You are the Father. And I am ready. Oh, yes, I know. Mold me and make you. Mold me and make me. This is what I pray. Oh, change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Once again, you are the Father. You are the This is what I pray. It's my heart, oh God. It's my heart, oh God. Oh, just oh Lord, make me reckless. Change my heart, oh God. Change my heart. Yes, Lord. Lord, as we sing this song, we are here, oh God, ready to be born. Hallelujah. Ready to be changed, oh God. Ikaw po, O Diyos, ang mag-orchestrate ng aming buhay. Lord, naintindihan po namin na kung kami ay disconnected sa iyong presensya, wala kaming power na pwedeng mag-dominate sa amin para masupin ang aming mga masasamang pagkatao o pag-uugali. Panginoon, ikaw ang apoy na tumutupok sa lahat ng mga bagay na marumi na nasa aming mga puso. Lord, ano man ang mga dumi, ano man ang mga bagay na karumihan na nakikita mo, Lord, linisin mo kami. Dalisayin mo kami, Panginoon. Sapagkat tanging ang may puso dalisay lamang ang maaaring makakita sa iyong mukha. Lord, as we come together in thy presence, let your spirit be upon us. And remove lahat ng uri, mga Lord God, ng mga dumi na nakikita mo. Tanggalin mo, alisin mo. Palitan mo ng bagong puso. Puso na marunong matakot sa iyo. Puso na marunong magtapat sa iyo. Puso na marunong magmahal. Na kahit sa mga hindi karapat-dapat mahalin, ay maturuan mo kami sila'y mahalin. Bigyan mo kami ng puso mapanggunawa. Bigyan mo kami ng puso mapagpatawad. Katulad ng puso na mayroon si Joseph. Inalis niya ang anumang inalaki. Inalis niya ang anumang sama ng loob. Inalis niya ang anumang galit sa kanyang mga kapatid. Sapagkat pinalisay mo siya. Pinayos mo ang kanyang karakter. Pinago mo ang kanyang pag-ugali, Panginoon. Hallelujah! Katulad po ni Joseph.
Ligtaan mo kami ng puso na katulad ng puso ni Joseph na marunong magpatawa. Marunong umunawa. Marunong, Diyos. Hallelujah, tumanggap ng anumang mga pagsubok sa kanyang buhay. Lord, naniniwala kami kung sa panahon man mararanasan namin mga dito sa buhay. Alam namin, Panginoon, sasamahan mo kami. Alam namin, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Mahirap, Panginoon. Kung daraan man kami, O Diyos, sa mga bitor ng buhay, tatanggapin po namin alinsunod, Panginoon, sa iyong biyaya, sa grasya mo, Panginoon. Lahat ng yan ay aming ma-overcome. Lahat ng yan, Panginoon, ay mapagtatagumpayan po namin. Hallelujah! Sapagkat bahagi po yan ang proseso ng pagdadali sa imo sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for the purification. Thank you, Lord, for the refinement, oh God. Kung kami man po ay pinapadaan mo, Panginoon, sa proseso ito, alam po namin, sasamahan mo kami at bibigyan mo kami ng lakas para ma-overcome po namin ang lahat, hallelujah, ng refining process na aming pagdadaanan. Hallelujah. Patuloy kami magtitiwala sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na kayang magbuo ng kahit anong wasak na buhay ay kaya mong buuin, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat sa iyong nilaya! Hallelujah! Hallelujah! Oh Lord God, we worship you. Thank you, Lord God, for your direction. Salamat sa pagbabago ng buhay na iyong patuloy na ginagawa sa atin. Lord, we are very thankful and we are very gladly, Lord God, na makapiling mo namin ang isa't isa. Salamat kami, Panginoon. Kapiling namin si Father Alfred sa kabila ng kanyang trabaho. Sa araw na ito ay mas piniling niya, Panginoon. Hallelujah, na makarating sa pagpupuri at pananambahan sa dakilang mong pangalan. Lord, dalangin ko po sa mga kapalit namin na nasa PNP, ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ang iyong protection at gabay ay patuloy mong igawad kay Brother Well at kay Brother Artie. Hallelujah, protectionan mo sila, Panginoon, ng iyong banal na dulo at patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Hallelujah, kung makaka-encounter man sila, Panginoon, ng mga tao na hindi kanais-nais. Panginoon, bigyan mo po sila ng wisdom. Bigyan mo po sila, Panginoon, hallelujah, ng sapat na kaalaman at karunungan kung paano i-manage, oh yes, yung mga taong unruly. Hallelujah. Lord, ikaw ang magpala sa lahat. Walain mo lang ng aming mga kapatid. At sino man kayo sa atin, ang maramdaman, Panginoon, I declare your healing sa pangalan ng Jesus. Ang kagalingan, Panginoon, ay inakin po namin sa dakilang mong pangalan na si Jesus Cristo. Hallelujah. Ang katawan namin ito ay sa iyo. Ang katawan namin ito, hallelujah, ay pinapalahanan ng iyong banal na Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po. And we give you all the glory and praises. In Jesus' name, everybody say Amen. Magkabayan po ako. Harapan likod. Amen. Magpapalikod ang mga kapatid. Praise God. Amen. Kamayan po natin ang kapatid po natin sila. Amen. Sa pangalan ng ating bless. Sa ating
sa Adam's Home, tatakbo na lang siya. Pwede ba kasi yung araw, yung oras lang. Ang oras lang kasi, gabi kasi, kaya nung nasa pag-iitan ko busy, hindi, sabi naman ko, 11 yun naman nag-ipasyon eh. Nasa mga oras pwede kasi yung 4 o'clock, uwi pa lang pala. So, pwede ba mga 7? Oo, ng 7 yun. 7 pastor. Di ba DTS na? DTS na ito ako. Hindi na ako makakalit na eh. Naiwan ako ba siya lang kasi hindi naman ako pinapin. Ako sa kabila na. Pinapainin ko na yung kanin, parang kalit na ilaw. Maraming mula sa tubig, ulubog kasi. Wala siya yan. Wala siya yan. Basta marami na yung 24 nasa Sandali lang, sandali mo. Para sa malapit na kayo pumunta sa bahay. Malapit na lang pumunta sa bahay. Nasaan mo yung 480.
Saka natin.